Akala ni Antivirus mai-insulto niya si Presidente. Sinabi niya kasi bastos at walang hiya ang pananalita ni Presidente. Hindi ako sensitive. Ayaw ko lang talaga ng bastos. Ayaw ko ng walang hiya. Lalo na pag pinag-uusapan natin Kaya ng nga, seryosong bagay ng war on drugs saka Kaya ako, extradition. siguro, hindi ako dadating itong pagka-presidente kung hindi ako bastos at hindi ako walang iya. Welcome back po sa Pilinto TV. Panoorin po natin ang reaksyon ni Attorney Harry Roque doon sa nakalipas na pagdinig sa Senado kung saan dumalo si former President Duterte. Dito po inisa-isa niya kung sino ang nagwagi at talunan sa nangyaring pagdinig. Panoorin po natin. Magandang araw po sa inyong lahat ha. Talagang hindi naman tayo po pwedeng hindi mag-spokes hour matapos yung testimonya ng ating Presidente Duterte kahapon dyan sa Senado. Well, una-una po, no, I am sure yung mga antivirus sa ating lipunan ay talagang handang-handa na mapahiya ang Presidente doon sa ginawang pagdinig Attorney, yan nga po napansin namin. Well prepared sa Senado. Pati po si Senator Coco Pimentel, bagamat siya ay naging Senate President nung naging presidente si PRRD, alam naman natin, meron din yung sama ng loob, no, dahil nga sa PDP laban. So siguro akala nila, sa wakas, no, mapipindaw nila ang ating presidente. Pero hindi po nangyari yon. Ano ba sa tingin ko mga nangyari? Unang-una, ang biggest loser dito, si Leila De Lima. Bakit? Naku po, napakagaling po ng pagtatanong ni Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada. Yan din po ang aking sentimiento laban kay Leila De Lima. Bakit ang ingay niya sa human rights? Dalawang pagkakataon ang binigay sa kanya para mawasto ang ating criminal justice system. The statements made by former Senator De Lima. During the investigation here in the Senate, during her term when she was still a senator, wala pa rin nakitang ebidensya tungkol dyan sa mga DDS na tinatawag. Nung CHR chairman siya, wala rin nangyari sa mga investigation at wala pa rin nakitang ebidensya. Nung secretary siya ng DOJ, which is a very very powerful cabinet position, wala po rin siyang mga nakitang ebidensya. At hanggang ngayon, yun pa rin po ang sinasabi niya, wala pa rin gustong mag-testify, wala pa rin siyang kinakasuhan. So I think that is a matter of incompetence, Mr. Chair. I take Thank you. Mr. strong Chair, exception to that, Your Honor. Okay, to be fair, sige. The chair will be fair. Excuse me, everybody, Mr. President, teka muna. Sige, Hindi ko po yes, nagustuhan. Senator De Lima, sige, short short. Hindi sige, ko po response. nagustuhan yung ganung conclusion na wala akong ginawa o that incompetent. Malayo pong description sa akin yan. I always do my job. Depende sa mga circumstances. Depende rin sa kung ano talaga yung makakalap. And hindi ho tama na nung Senate inquiry. Kasi nandun po si Matubato. Pre-send ko nga po. Pero after I presented him, inalis na po ako as Senate Chair. Unang-una, yung siya ay chair ng Commission on Human Rights. At yung pangalawa, ay yung siya ay naging Department of Justice Secretary. Tandaan niyo po, ang Leila De Lima, napakatagal ng panunungkulan. Yan po ay panahon pa ni PGMA at panahon ni Noynoy Aquino. Attorney, ang tagal na niyang nag-iingay eh. Wala namang naisasampang kaso. So doon sa napakahabang panahon na binigay sa kanya ng Panginoon, pwede niyang naayos ang ating criminal justice system. Pero tama po si Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada, ngawa lang siya ng ngawa tungkol doon sa Davao Death Squad, pero doon sa halos 12 taon na siya nanungkulan, wala naman nangyari sa kahit anong pagngangawa niya laban kay Mayor Rodrigo Roa Duterte, no? So talagang I agree with Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada na talagang yung kabiguan ni Leila De Lima na makasuhan si Rodrigo Roa Duterte nung panahon na siya ay mayor pa at bago pa naging presidente,
is sheer incompetence. Saludo ako kay Jingo Estrada. Hindi po abogado yan, pero sentido común. Oh, Commission on Human Rights ka, Chairman. Tapos, ikaw ay Secretary of Department Yan, sige, good job, Senator Jingo Estrada. of Justice. Hindi mo nagawa na kasuhan yung mga nasa likod ng Davao Death Squad na sinasabi mo. Well, ang pangalawang loser, syempre, si Ontivirus. Okay, bakit siya naging loser? Well, unang-una, naging malinaw sa mata ng lahat na merong portable utak si Risa Ontivirus. Bakit? Wala naman Portable utak, ano yun? Parang pendrive portable. siya sinasabi na hindi niya binabasa eh. Meron siyang staff na nasa likuran niya, nag-aral po yan sa UP College of Law, at lahat ng tanong niya, lahat ng mga sasabihin niya, ibinibigay sa kanya. Sige nga, tanggalin natin yung naging estudyante namin sa UP College of Law na abogada. Tignan natin kung may mangangawa pa yung Risa Ontivirus. Wala pong mangangawa yan. Pangalawa, Nako, Senator Risa Hontiveros, pakisagot ito. Oh, may paratang si Attorney Harry Roque. Kapag wala daw yung assistant mo ng attorney, wala ka nang magiging input. Wala ka daw talino para magbigay ng input. bukod pa doon sa malinaw na wala naman siya sinasabi na hindi binabasa, hindi siya nagtagumpay na palabasin na kriminal ang Rodrigo Roa Duterte. On the contrary, habang dinidiin niya si Rodrigo Roa Duterte, abay nanindigan si Rodrigo Roa Duterte. Wala akong pinagsisisihan. Uulitin ko muli yan kung ako'y mabibigyan uli ng pagkakataon. Bakit? Dahil obligasyon ng presidente na protektahan ang buhay ng mga inosenteng mga sibilyan at hindi ang mga kriminal. At paulit-ulit siya. Hindi siya nagpatrap na yung tanong niya na ina-assume mo ba yung responsibility sa pagkamatay ni Kian? Abay, sinabi nga ni Presidente, may pagkakaiba doon sa pulisiya na all-out war laban sa droga. Pero alam ng mga pulis, dahil meron namang mga operations manual, na dapat yung kanilang gagawin sang-ayon sa batas. Paano naman niya maitatrap ang isang naging piskal doon sa usaping legal? Ang Tama ho, paano niya itatrap yung mas matalino pa sa kanya? ginagawa niya, may portable utak nga siya. Kung wala yung nagbibigay sa kanya ng mga sasabihin, wala siyang masasabi. So paano niya maitatrap? Paano niya makaka-elicit ng isang confession or admission galing sa isang dating piskal? Naglalaroan lang ho siya ni FPRRD. Yan yung buhay niya. Araw-araw. Nung napakatagal din ng panahon na siya ay naging piskal. At syempre naman, napakatagal na rin niyang nanunungkulan bilang isang mayor at presidente. So alam niya talaga ang batas. So nagmukhang kawawa lang si Ontivirus para siyang iyak ng iyak pero wala siyang nakuha Presidente Duterte. Pero ang nagogi, una-una ang hanay ng pulis at ng ating militar dahil paulit-ulit sinabi ni Presidente, naaawa ako sa pulis at sa militar. Huwag niyong ipitin yan mga yan. Ako ang gumawa ng pulisiya na all-out war laban sa droga. At kung sila ay tinupad yang kanilang tungkulin sang-ayon sa batas, ako lang ang mananagot. O, bakit naging winner ang pulis at kasundaluhan? Kasi nga iniipit sila ng WAD Committee. Ang sabi ng iba, hindi na raw WAD Committee, TUWAD Committee. At syempre, isa ring loser yung TUWAD Committee dahil lumabas na sa kanilang kagustuhan na sirain ng mga Duterte, abay pilit pala nilang pinagsisinungaling under oath ang testigo. Gaya nung sinabi nung Ang attorney, gusto nilang pasunurin sa script na gusto nila yung mga witnesses or resource persons. Colonel Grijaldo ba yun na sinasabi na i-confirm mo lang na merong reward scheme para pumatay na itinanggi naman ni Presidente Duterte. Bakit nga naman siya mamimigay ng reward sa trabaho nila yun? Bakit ka magbibigay ng reward sa paggagawa ng trabaho? So, yan po ay pinasinungaling. Ang biggest winner, ang taong bayan. Bakit? Dahil talagang sinabi ni Presidente Duterte, ang kanyang trabaho, protektahan ang mga inosenteng mga mamamayan. Wala siyang pakialam sa mga kriminal. Doon sila magkita-kita lahat sa impyerno. Alam mo, pinaka-favorite ko doon? Akala ni
antivirus, maiinsulto niya si Presidente. Sinabi niya kasi bastos at walang hiya. Ayan, ito po yung video na yon. Saan na yan? That I would like to express my apologies, especially to Senator Ontiveros, kasi sensitive sa mga ganitong, yung karakter ko ho, gano'n talaga. Baski saan mo ako ilagay, gano'n ka. Even in front of anybody. Gano'n talaga ako. Bastos ako. Walang hiya ako kasi galing ako sa baba. Salamat Class kayo, three Mr. ako. Chair. Hindi ako sensitive. Ayaw ko lang talaga ng bastos. Ayaw ko ng walang hiya. Lalo na pag pinag-uusapan natin Kaya, ng seryosong bagay ng war on drugs saka Kaya extrajudicial killings. ako bastos man, Salamat kayo, wala ang Mr. hiya Chair. talaga ako. Yan ang totoo. Siguro, hindi ako dadating itong pagka-presidente kung hindi ako bastos at hindi ako walang hiya. Thank you, Mr. President. I am now, hindi sa lahat baka sabihin mo, walang hiya ako sa inyo, hindi yan. May kunting edukasyon rin ako. Decency. Ano, Senator Risa? Satisfied? O yan, umamin na. In-accept na bastos at walang hiya siya. Yung demeanor ko, yung pinapakita ko sa inyo, yung galit ko, yung rage ko, sa kriminal yan. Dahil nga, naging prosecutor ako, matagal masyado. Ako muna. Professor ako ng Professor ng... Police Academy. Thank you, Mr. President. That I would like. Ayan, tuloy po natin yung kay Attorney Harry Roque. Ang pananalita ni Presidente. Alam mo, tuwan-tuwa ako dun sagot ni PRRD. Pasensya na kayo. Talagang bastos ako at walang hiya. Kaya ako naging Presidente. Kaya tignan natin na baka naman si Madam Risa Ontiveros pag naging bastos at naging walang hiya, maging Presidente rin. At alam naman natin na talagang laway na walay siya. Naglalaway talaga siya para mahalal pa sa mas mataas na posisyon. No? Tignan natin kung may mangyari. Subukan. So ano nangyari kay De Lima? Wala. Yung shell joke no, walang pumansin. Napahiya pa. Ang galing ng General Gamboa. Yung pagpipilitan ni joke no na yan. Alam nyo, si Chel Jokno ay patunay na hindi bali palibasa anak ka ng ama mo. Ganun kang kagaling. Walang binatbat kay Gamboa. O, di ba? Agree naman kayo? O, yung pinagpipilitan niya na yung galing daw sa PNP hierarchy na ang term na neutralize ay patayin. O, ayun, pinakita ni Gamboa, hindi yan totoo. Dahil ang neutralize, hindi yan automatically ibig sabihin patayin. Ang neutralize is neutralize. Common Nasa palpal din si Shell Jokno. Meaning, tanggalan ng lakas, hindi naman yan para patayin. At siyempre, dahil nalinaw yan nung General Gamboa ba yun? Napakagaling talagang Gamboa na yun. No? Ayun, pati yung mga conclusions ng Tuwad Committee, baliwala. Well, alam niyo nagpapatunay na si Presidente Duterte minahal ang taong bayan dahil buo ang kanyang pagmamahal sa ating mga kababayan. Ikulong nyo na siya kung kinakailangan. Pero hindi siya humihingi ng patawad dahil sa ginawa niya. Ang ginawa niya, binigyan niya tayo ng mga tahimik na mga komunidad at talagang sinupil ang mga salot sa ating bayan. Kaya naman hanggang ngayon, pinakamamahal na pa rin na presidente si Rodrigo Roa Duterte. Tuwad Committee, humanda na kayo at lulusubin kayo ng bagyong Rodrigo Roa Duterte. Maraming salamat, Mayor. At dahil ako naman po ay nabigyan ng Panginoon na maglingkod sa inyong administrasyon, kinagagalak ko po na pinagsilbihan ko hindi lang po ang inyong administrasyon, kundi ang sabayan ng Pilipinas. Salamat, Attorney Harry Roque. Malaki po ang utang ng loob ng sambayanan sa inyo, Tatay Kiko. Ito po ang inyong spokesang bayan, Harry Roque, nagsasabing maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at sa muli nating pagkikita. I love you, Philippines. You're the only country I have. You're the only country that I will love. Bye!
Ayan, sana ho nagustuhan ninyo ang video na ito. Kung di pa ho kayo nag-subscribe, paki-subscribe na po and hit the notification bell para lagi kayong updated. Salamat po.